1,000,000 kalalakihan, 1,000 milya sa loob ng isang buwan. Ang imperial na hukbong Aleman, ang pinakamahusay na makinarya ng digmaan na nakilala ng mundo, ay humahagibis sa buong Europa na parang isang karit. Bumagsak na ang Brussels. Ang gobyerno ng Pransya ay tumatakas na. Ang alabok ng papalapit na mga hanay ng Aleman ay namumuo na sa mga arabal ng mismong Paris. Paubos na ang oras para sa Republikang Pranses. Ngunit ang plano ay nabibigo na. Ito ang kwento kung paano pinatigil ng isang hukbo ng mga may sakit na lalaki, mga sinibak na general, at mga driver na naniningil ng pamasahe sa taksi ang pinakadakilang makinaryang militar sa kasaysayan. Ang mapanirang pagkatalong ito ay naitalaga na ng Planong Schlieffen, isang desperado at lahat o wala, na pustahan upang patumbahin ang Pransya sa loob ng 6 na linggo. Ang buong estratehiya ng Aleman ay nakasalalay sa bilis at sa kawalan ng kakayahan ng kaaway na makabangon mula sa unang pagsalakay. Sa loob ng 3 nakakatakot na linggo sa huling bahagi ng tag-init ng 1914, ang plano ay tila hindi mapipigilan. Ang mga hukbong Aleman ay sumulong sa isang nakakatakot na bilis, dinadaig ang lahat ng nasa landas nila. Ang mga ganting salakay ng Pransya na nakabatay sa makalumang doktrinang Napoleoniko at mabagsik at matingkad na kulay ng mga uniforme ay agad na nawasak sa labanan ng mga hangganan na nagresulta sa mga sakunang bilang ng mga nasawi. Ang British Expeditionary Force Sambanesh Aishmanalanay Bidina Kahu, isang relatibong maliit ngunit profesional na pangkat na may bilang lamang na mga 125,000 kalalakihan ay naitulak sa isang mabilis at nakakapagod na pag-atras. Ang tagumpay ng Aleman ay tila tiyak na. Si Colonel Gerhard Tappen, isa sa kanilang mga pangunahing strategist, ay nag-anunsyo sa kanyang mga kasamahan noong Agosto 25. Sa loob ng 6 na linggo, tatapusin natin ang trabaho. Ang buong ika-20 siglo ay nakasalalay sa takdang panahong ito. Kung bumagsak ang Paris, kung gumuho ang gobyerno ng Pransya, ang digmaan ay matatapos na bago pa man ito tunay na magsimula. Ang krisis ay umabot sa rurok nito sa mga huling araw ng Agosto. Habang papalapit ang mga hanay ng Aleman, ang gobyerno ng Pransya, sa paniniwalang hindi na maipagtatanggol ang kabisera, ay nag-anunsyo ng opisyal na plano nitong iwanan ang Paris para sa lungsod ng Bordeaux. Ito ay isang malalim na simbolo ng pagsuko. Kasabay nito, si Sir John French, ang komandante ng British Expeditionary Force, ay nagtelegrama sa London upang humingi ng pahintulot na iatras ng tuluyan ang kanyang mga natitirang puwersa. Ang mga alyado ay lubhang nabugbog, kaya ang kanilang katatagan ay tila malapit na sa pagkaputol. Walang plano, walang pag-asa, at walang nagkakaisang pamumuno ang natira, pag-atras lamang. Ngunit ang bilis ng pagsulong ng Aleman ay nagkukubli ng isang nakamamatay na kahinaan. Isang kapintasan na nakasulat sa mismong planong Schlieffen. Ang logistikong tren ay sadyang hindi makasabay sa mga sundalong nasa harapang linya. Ang mga sundalong Aleman na naglakad ng 200 milya sa loob ng 3 linggo ay lubhang hapo na. Hindi na sila nakaranas ng buong tulog sa gabi sa loob ng ilang linggo. Kalahati ng kanilang mga truck ng supply ay nasira na. Ang mga gulong ay nabarahan ng alabok ng mga kalsadang Pranses. Ang kanilang libu-libong kabayo na mahalaga sa paghila ng mga artilerya at supply ay nangamamatay na dahil sa sobrang pagod. Ang mga lalaki ay nagpapasan ng 70 libra na mga bag at ang kanilang mga bago at hindi kasyong sapatos ay nagdudulot ng malulalang paltos sa init ng tag-init. Lumalaban sila gamit ang purong determinasyon, gutom, marumi at magulo. Ang kanilang mahabang hanay, na dating simbolo ng katumpakang Pruso, ay nagiging luray-luray at hapong-hapo na. Hindi sila isang hukbong hindi magagapi. Sila ay isang hukbong nasa sukdulan na ng kanilang tatag, na iniuunat ang kanilang mga linya ng supply hanggang sa maging kakarampot na lamang ito. Ang kapalaran ng buong proyektong alyado ay biglang nakasalalay sa determinasyon ng iilang mahahalagang tao. Nawala sa kanila ang mukhang bayani. Ang una ay si General Joseph Simon Gallieni, isang 66 na taong gulang na veterano at ang bagong hirang na gobernador militar ng Paris.
Si Gallieni ay malubhang may sakit na kanser sa prostate, humihina ang kalusugan at kamamatay lamang ng kanyang asawa. Ang British Chancellor na si David Lloyd George ay nagpuna na si Gallieni ay mukhang namumutla, nangungulubot at balisa. Gayunpaman, ang naghihingalong lalaking ito ay tinanggap ang pagtatanggol sa Paris bilang kanyang huling personal na misyon. Dahil lumaban at nabihag ng mga Aleman sa labanang Prangko-Pruso noong 1970. Ang mga nakataya rito ay lubhang personal. Inutusan niyang pakilusin ang Paris bilang isang kampong armado na naghahandang lumaban hindi lamang mula sa mga panlabas na depensa kundi mula sa bawat kanto ng kalye, at naglabas ng isang napakaigsing proklamasyon sa mga mamamayan. Mga residente ng Paris, natanggap ko ang mandato na ipagtanggol ang Paris laban sa mananakop. Ang mandatong ito ay tutuparin ko hanggang sa huli. Ang kanyang pagsuway ay ganap. Kung sa tingin niyo ay kapanapanabik ang kwentong ito ng matinding politikal at militar na drama, pakatandaang i-click ang link at mag-subscribe sa channel. Tinatalakay namin ang mga mahahalagang sandali sa kasaysayan na nagpabago sa mundo. Ang ikalawang tao at ang tunay na utak sa likod ng pagbaliktad ng sitwasyon ay ang French Commander-in-Chief na si Joseph-Jacques Césaire Joffre. Si Joffre, sa lahat ng ulat, ay namuno sa isang sakunang simula ng digmaan. Isang serye ng mga magastos na taktikal na pagkakamali na nagbigay sa kanya ng panloob na palayaw na ang berdugo. Gayunpaman, si Joffre ay nagtataglay ng isang napakahalagang katangian na nagpaiba sa kanya mula sa gumuguho ng German General Staff na pisikal na bumibigay dahil sa stress at sakit, hindi kapanipaniwalang kalmado. Habang ang lahat sa paligid niya, mula sa kanyang mga opisyal hanggang sa gobyerno, ay kinakabahan, pinanatili ni Joffre ang isang katahimikang parang kay Buddha na pinalalakas ng malalaking pananghalian araw-araw. Tumanggi siyang madala sa pangkalahatang histerya at mas nagtitiwala sa kanyang mga mapa kaysa sa mga nagkakagulong ulat na dumadagsa sa kanyang punong tanggapan. Ang mananalaysay na si Max Hastings ay magsasabi kalaunan na ang hindi kapanipaniwalang kalmado ni Joffre ay maglilipat sa kanya mula sa pagiging superintendent ng katayan tungo sa pagiging tagapagligtas ng alyado. Ngunit alam ni Joffre na hindi sapat ang pagiging kalmado. Upang manalo, kailangan niyang sibakin ang buong French High Command. At pagkatapos, kailangan niyang pilitin ang mga British na lumaban. Ang entablado para sa huling sagupaan ay nakahanda na, ngunit wala pa ring target si Joffre. Nakita ni Joffre ang pagod at logistikong hirap ng pagsulong ng Aleman at nakita ang isang pagkakataon kung saan ang iba ay puro pagkatalo lamang ang nakikita. Ang kanyang unang hakbang ay malupit at kinakailangan. Sinibak niya ang 12-dosenang kanyang mga general. Nilinis ang kanyang pangkat mula sa sinumang nabahiran ng kabiguan at pinalitan sila ng mga mas bata at mas gutom na mga opisyal na desperadong magpatunay ng kanilang galing. Pagkatapos ay itinuon niya ang pansin sa mga British. Nang ipadala ni Sir John French ang kanyang desperadong telegrama sa London, ang gabinete ng British ay tunay na nagulat. Sa halip na payagan ang isang buong pag-atras, nanindigan sila at ipinadala ang pinakamataas na awtoridad, si Field Marshal Lord Kitchener, ang Secretary of State for War, na kilala sa kanyang nakakatakot na dating at tanyag na bigote. Dumating si Kitchener sa Paris at ipinatawag si Sir John French sa British Embassy. Ang dalawang lalaki, na may galit sa isa't isa, ay nagtagpo sa isang tensyonado at hindi komportableng paghaharap. Si Kitchener, na nakasuot ng kanyang unipormeng field marshal upang bigyang diin ang kanyang civilian at opisyal na awtoridad, ay agad na pinutol ang pagsasalita ni French. Walang mangyayaring pag-atras sa mga daungan ng Channel. Mananatili si French sa linya at makikipagtulungan sa kanyang mga kasamang Pranses. Ang interbensyon ni Kitchener, isang politikal na gawa ng pagsuway, ay sapat na upang patatagin ang loob ng komandanteng British at panatilihin ang 125,000 kataong puwersa sa mismong lugar na kailangan sila ng mga Pranses. Si Joffre, habang ang mga British ay nakapako na sa linya at may mga bagong nakababatang komandanteng Pranses, ay handa ng sumalakay. Mayroon siyang isang kritikal na kalamangan. Ang mga Aleman,
na nabulag ng kanilang sariling tagumpay, ay malapit nang sirain ang sarili nilang plano. Ang orihinal na blueprint ng Schlieffen ay nag-uutos ng isang malawak na pag-ikot sa kanluran ng Paris upang ganap na mapalibutan ang kabisera. Ngunit ang mga field commander na Aleman, partikular na si General Karl von Bülow ng ikalawang hukbo, ay naramdaman na napakalapit na nila sa tagumpay kaya maaari na nilang paikliin ang daan. Sa halip, sinimulan nilang pabaunin papasok ang kanilang malalaking puwersa na naglalayong durugin ang umaatras na mga hukbong alyado laban sa hangganan ng Pransya. Ang maniobrang ito ay lumikha ng isang malaki at hindi mapapatawad na pagkakamali. Isang puwang ang bumukas sa pagitan ng ikalawang hukbo ni von Bülow at ng unang hukbo ni Alexander von Kluck, ang malaking puwersa sa kanang bahagi. Isang bangin na may laking 25 milya ang nabubuo sa linya ng Aleman, at si von Kluck, na abala sa paghabol sa umaatras na mga British, ay lingid sa kanyang kaalaman na inilalantad ang kanyang buong panig sa Paris. Alam ng mga alyado na mayroong puwang, ngunit ang malaman kung nasaan ang kaaway ay walang silbi. Kailangan nila ng kasiguruhan. At noong Setyembre 1, ang hukbong Aleman, sa pamamagitan ng purong swerte, ay naghatid ng sarili nilang hatol ng kamatayan. Noong Setyembre 1, ang mga alyado ay nakatanggap ng isang regalo na nagkumpirma sa pagkakamaling ito. Isang staff officer ng ikalimang hukbong Pranses ang binigyan ng isang bag na puno ng dugo na kinuha mula sa katawan ng isang opisyal ng kabayeryang Aleman. Sa loob ng bag ay may isang mapa na malinaw na minarkahan ng lapis na nagpapakita ng eksaktong posisyon ng unang hukbo ni von Kluck. At nagkukumpirma na siya ay lumiliko papasok, palayo sa kabisera, diretso sa nakalantad na panig ng alyado. Ang nakamamanghang impormasyong ito na nagkukumpirma sa pinakamalaking pagkakamali ng digmaan, ang sandaling hinihintay ni Joffre. Sa tulong ng mga nasagap na signal ng Aleman mula sa matataas na antena sa Eiffel Tower, na nagpapatunay na isang mahalagang himpilan ng pakikinig ng militar, binuo ni Joffre ang kanyang ganting plano. Sa gabi ng Setyembre 4, inilabas niya ang General Order No. 6. Ang buong linya ng alyado ay titigil sa pag-atras, lilingon, at sasalakay. Ang plano ay hindi upang harapin ang pagsulong ng Aleman ng harapan, kundi upang ituon ang lahat ng puwersa laban sa nakalantad na unang hukbo at magpasok ng isang kalso sa pagitan ni von Kluck at von Bülow. Upang gumana ang planong ito, kailangan ni Joffre ang British Expeditionary Force na magsilbing dulo ng kalsong iyon. Habang ang kapalaran ng bansa ay nakataya, nagmaneho si Joffre sa kastilyo kung saan tumutuloy si Sir John French. Ang pag-uusap na sumunod ay isa sa mga pinakadramatiko at makabuluhang palitan sa buong digmaan. Si Joffre, na bihirang magpakita ng teatriko, ay inilahad ang kanyang plano, na inilalarawan ang malawak na larangan ng digmaan at ang mga Aleman na, bulag na nagkakamali, nagmamadali sa kanilang sariling kapalaran. Pagkatapos, habang nakaharap sa namumulang si Sir John French, pinangatal ni Joffre ang kanyang boses sa silakbo ng damdamin, na kinakalampag ang mesa habang nakikiusap. Ang buhay ng lahat ng mga Pranses, ang lupa ng Pransya, ang kinabukasan ng Europa, ay nakasalalay sa inyong pagsali sa labanang ito. Hindi ako makapaniwala na ang hukbong British ay tatangging gawin ang bahagi nito sa sukdulang krisis na ito. Nakikiusap ang Pransya sa inyo, ang dangal ng Inglaterra ang nakataya. Ang silid ay binalot ng isang mahaba at masakit na katahimikan. Si French, na nadala ng emosyon at may mga luhang umaagos sa kanyang mukha, ay nabulol sa pira-pirasong Pranses bago tuluyang humarap sa kanyang opisyal at nagsabing, "Lintik naman, hindi ko maipaliwanag. Sabihin mo sa kanya na ang lahat ng kayang gawin ng tao ay gagawin ng aming mga kasama." Ang Field Marshal ay sumang-ayon. Nagmaneho si Joffre pabalik sa kanyang punong tanggapan at tinipon ang kanyang mga nakababatang opisyal, na ang ilan ay malalim pa rin ang pagdududa. Ibinigay niya ang huli at nakakapangilabot na utos sa kanyang 1,000,000 kalalakihan ng gabing iyon. Ngayon na o hindi na, tagumpay o kamatayan, mga Ginoo, lalaban tayo sa Marne. Sinabihan ang kanyang mga tropa na ang mga hindi na makasulong ay dapat panatilihin ang lupang nakuha sa anumang halaga.
Sila ay dapat mamatay sa kanilang kinatatayuan kaysa sumuko. Kasabay nito, pabalik sa Paris, ang may sakit na si General Gallieni ay nagbigay sa kanyang mga tauhan ng katulad na utos. Nang tanungin kung saan dapat umatras ang linyang pandepensa kung sakaling malupig, ang sagot ni Gallieni ay matindi. Kahit saan, lalaban tayo hanggang kamatayan. Sa bukang liwayway ng Setyembre 6, 1914, nagsimula ang labanan. Ang harapan na umaabot ng 150 milya mula sa mga arabal ng Paris Pasilangan hanggang sa malaking kuta ng Verdun ay sumabog. Libu-libong baril ang nagpaputok sa isang pinagsamang bugso ng artilerya na lumikha ng ingay na hindi pa kailanman narinig ng mundo. Ang pinakamalaking bagyong gawa ng tao sa kasaysayan. Sa loob ng ilang oras, nayanig ang lupa sa ilalim ng walang humpay na paghampas. 10,000 mga Pranses ang sumugod paharap, ang purong sigasig ng mga Pranses na hinaluan ng pang-industriyang lakas ng kanilang mga baril. Ito ang simula ng Himala sa Marne. Ngunit hindi naging madali ang tagumpay. Ang labanan ay malawak, watak-watak at malupit. Habang nagngangalit ang labanan, hinarap ni General Gallieni sa Paris ang isang krisis. Ang network ng rails ay barado ng mga tren ng supply, mga sugatang sundalo, at mga refugee. Isang buong dibisyon ng impanterya, ang ika-7 Division, ay naipit sa isang hilagang arabal na agarang kailangan sa harapan na milya-milya ang layo. Walang mga truck ang hukbo. Sa isang sandali ng purong improvisasyon, isang ideya ang lumabas. Mga taksi. Ang Paris ay karaniwang may 10,000 taksi. Mga 3,000 na lamang ang tumatakbo. Ngunit sinamantala ni Gallieni ang pagkakataon. Inutusan niya ang kanyang mga opisyal na kumpiskahin ang bawat isang taksi sa lungsod at ipadala ang mga ito sa Esplanade des Invalides. Agad na kumalat ang mga pulis, pinapara ang mga Renault na taksi, pinapababa ang mga pasahero, at sinasabihan ang mga driver na magtungo sa kolehiyong militar. Ito ang mga tanyag na taksi ng Marne. Karamihan sa mga sundalong sumasakay sa mga kotse ay hindi pa kailanman nakasakay sa isang sasakyan dahil ang mga taksi noong 1914 ay isang luho lamang para sa mayayaman. Ang convoy na kalaunan ay lumaki sa halos 400 sasakyan, kabilang ang mga bus at maging ang ilang mga sibilyang kotseng pangkarera ay nagmaneho sa buong magdamag. Ang mga driver ay lubhang hindi masaya, nagrereklamo tungkol sa nawawalang kita at sa pagmamaneho ng walang ilaw na madalas na nagbabanggaan sa isa't isa. Ngunit ang tanawin ng mga taksi na nagdadala ng 4,000 kailangang kalalakihan ay naging isa sa mga dakila at pangmatagalang alamat ng makabayang pagkakaisa ng mga Pranses, isang simbolo ng karaniwang tao na nagtataboy sa mananakop mula sa sagradong lupa. Bagaman sa kasaysayan, ang 4,000 lalaki ay may maliit na taktikal na epekto sa pangkalahatang kinalabasan ng labanan. Ang purong katapangan ng kaganapan ay naging isang mahalagang espiritual na tagumpay para sa mga Pranses. Ano sa tingin mo ang pinakamatapang na improvisasyon sa digmaan? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Ang tunay na labanan ay napanalunan hindi dahil sa mga alamat na sakay ng taksi, kundi dahil sa walang humpay at malupit na pakikipaglaban at sa pagkapagod ng kaaway. Sa kanlurang bahagi, ang ika-5 hukbong Pranses ay lubos na binugbog ang ika-2 hukbong Aleman ni von Bülow. Sa gitna, ang labanan ay naging napakasikip at desperado, kaya si Ferdinand Foch, na namumuno sa ika-9 na hukbo, ay naglabas ng isa sa mga pinakatanyag na mensahe ng digmaan. Napakahusay. Ang aking gitna ay bumibigay. Ang aking kanan ay umaatras. Napakahusay ng sitwasyon. Sasalakay ako. Ang tagumpay ay magiging isang pagsubok ng katatagan ng loob, hindi ng maniobra. Ang mga sundalong Aleman, sa sobrang pagod, ay tumigil na lamang, humiga, at nakatulog sa kung saan sila nakatayo. Ang mga alyado ay parehong wasak na, at nang sumama ang panahon, bumuhos ang malakas na ulan at hamog sa larangan, na lumikha ng tunay na hamog ng digmaan. Walang panig ang nakakaalam kung nasaan ang isa. Ang tunay na tagumpay ay nangyari sa likod ng mga linya. Ang komunikasyon ng Aleman ay ganap na nabigo.
Walang koneksyon ng kable sa pagitan ni Von Kluck at von Bülow. Ang kanilang kataas-taasang komandante, si General Helmut von Moltke, isang lalaking madalas nang may sakit at nakararanas ng depresyon, ay nasa 150 milya ang layo sa Luxembourg at umaasa lamang sa watak-watak na ulat sa radyo. Sa matinding taranta, nagpadala si Moltke ng isang kinatawan sa harapan. Ang hindi kilalang si Teniente Coronel Richard Hench, isang intelligence officer, na may tungkuling tasahin ang krisis. Ang sumunod na paglalakbay ni Sabar, Hench ang naging pinakasakunang pagmamaneho sa kasaysayan ng militar ng Aleman. Unang narating ni Hench ang punong tanggapan ng ikalawang hukbo ni von Bülow. Doon, nahanap niya si von Bülow sa matinding kalungkutan, pagod at may sakit, na kumbinsidong ang kanyang mga tropa ay nagiging abo na. Si von Bülow, na ang katatagan ay ganap nang nawala, ay lantarang nagsasalita tungkol sa kabuuang sakuna at ilang beses na humagulgol sa iyak. Si Hench, na binigyan ng autoridad ni Moltke na payagan ang isang pag-atras, ay inaprubahan ang pag-atras ng ikalawang hukbo sa umaga ng Setyembre 9. Pagkatapos ay nagpatuloy si Hench ng 50 milya pakanluran tungo sa unang hukbo ni von Kluck. Isa itong nakakatakot na pagmamaneho. Ang mga kalsada ay barado ng mga natatarantang refugee at mga naliligaw at sugatang sundalo. Ang mga opisyal ni von Kluck ay may tiwala na kaya nilang harapin ang mga British at manalo. Ngunit dinala ni Hench ang nakagugulat na balita. Ang ikalawang hukbo ay umaatras na. Kung hindi aatras ang unang hukbo, ang kanilang panig ay ganap na malalantad. Dahil nagulat, ang mga tauhan ni von Kluck ay atubiling tinanggap ang hindi maiiwasan. Ang desisyon ay ginawa, hindi dahil sa isang bayaning pagsugod, kundi dahil sa isang psikolohikal na pagguho sa pinakamataas na antas ng pamumuno. Kung mayroon kang kaibigan na nahuhumaling sa mga nakatagong desisyon na nagpapabago sa agos ng digmaan, ibahagi ang video na ito sa kanila. Kalaunan sa araw na iyon, sumulong ang mga Pranses sa kung saan nandoon ang ikalawang hukbo at sila ay namangha. Ang puwersang Aleman ay naglaho na lamang. Sa kanilang pag-alis, nag-iwan sila ng mga kagamitan, basura, at sa isang makabuluhang detalye, isang hindi kapanipaniwalang dami ng mga bakanteng bote ng alak. Ang mga Aleman ay umaatras na. Nangyari na ang himala. Nang matanggap ng mga umaatras na sundalong Aleman ang mga utos na umatras, sila ay nawasak, nalito at nagalit. Hindi nila naramdaman na sila ay isang talunang hukbo. Naramdaman nilang sila ay nalito at pinagtaksilan ng isang mahiwagang utos mula sa likuran. Naramdaman nilang ang tagumpay ay ninakaw mula sa kanila. Ang mga agarang kahihinatnan ng himala sa Marne ay malalim. Si Moltke, na umiiyak at pabalik-balik sa kanyang punong tanggapan, ay agad na sinibak ng Kaiser at pinalitan ng mas malamig at mas realistiko na si Erich von Falkenhayn. Ang planong Schlieffen, ang dakilang estratehiya ng Imperyong Aleman, ay nasira na magpakailanman. Ang pagsalakay sa Pransya ay napatigil, ngunit ang mga hukbong Aleman ay umatras sa maayos na paraan, hindi bilang isang nagkakagulong pangkat. Huminto sila sa itaas lamang ng Ilog Aisne, sa isang mahabang talampas na yeso, kung saan ginawa nila ang isang bagay na idinisenyo ng planong Schlieffen na pigilan. Nagsimula silang maghukay. Sa loob ng ilang araw, ang tatlong pangunahing elemento ng mahabang digmaan ay naging malinaw na nakakatakot. Una, ang pangingibabaw ng artilerya, mga lalaking nagtatago sa ilalim ng putok ng kanyon sa loob ng maraming araw. Pangalawa, ang mga trinsera. Ang yeso ay madaling hukayin at ang mga Aleman na nagpaplanong hawakan ang kanilang nakuha na industrial na teritoryo ay naghukay ng malalim at matitibay na posisyong pandepensa. Pangatlo, ang pakiramdam ng walang katapusang kawalan ng pag-asa ay namuo. Ang una at kapanapanabik na paggalaw ng digmaan ay tapos na. Ang mga trintsera ay agad na umabot hanggang sa hangganan ng Swiss. Isang maikli at mabilis na karera patungo sa dagat. Ang sumunod habang ang magkabilang panig ay sinusubukang paikutan ang isa't isa sa hilaga, na nagpapahaba sa mga linya hanggang sa maubusan sila ng lupa sa isang medieval na bayan na kumakatawan sa huling pag-asa ng isang Aleman na tagumpay. Ang Ypres. Ang tagumpay sa Marne ay hindi lamang isang labanang napanalunan.
Ito ay ang tagumpay ng determinasyon laban sa takot. Ito ang sandali kung saan ang mabilis at malawak na digmaan ay natapos at ang mahaba at nakakapagod na digmaan ay nagsimula. Ngunit ang huling kinahinatnan ang pinakanakakalason. Ang mga sundalong Aleman na umatras ay hindi naramdamang talo sila. Naramdaman nilang pinagtaksilan sila. Ang tahimik na pag-atras na ito ang nagtanim ng binhi ng mito ng saksak sa likod. Isang kasinungalingan na lalamon sa Alemanya sa loob ng ilang dekada. Kung gusto mong makita ang higit pang mga kwento tungkol sa mga kamangha-manghang labanan na humubog sa ating mundo, siguraduhing i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. At ipaalam sa amin sa mga komento kung anong bahagi ng kasaysayan ang sa tingin mo ay nararapat na maikwento sa susunod.